yan, ginagawa natin yung pasta. Yung sauce ng pasta pala. Hindi yung pasta. Kasi kailangan mixed. Hindi ko napakita. Tapos yung toppings hindi nakasama ito. So, yan yung breakfast natin. Yung tira kong burger kahapon. Shanghai and mashed potato. Yung dalawa na yun. And then we have coffee. Pasta na lang inaantay natin. Yung wow pasta. So, yan. Minimix ko na yan para mag-blend lahat. Kasi medyo mahirap yung kulay brown. So, 3 sachet yan. Ang laman pala nun. Powder na puti. So, cheese yata yun. And then ito. So, 2 tablespoon of boiling water daw yun. So, nagkape tayo. So, sinabay ko na siya. So, yan. Mix ko yan habang pinapakaluan yung tubig para sa pasta. Ano lang siya, konti lang yung pasta niya. So, halo-halo muna to. Ihalo-halo ko muna to para walang brown na makita. So, hindi ko alam kung tama to. First time kong lutuin. So, sana tama tayo. So, yan. Nawala na yung brown pero meron pa din. Pero yan. Binibit ko lang siya ng ganyan. Para sana matunaw na. So, yan naman. Nag-blend na sila. And then, yung toppings daw is mamaya ilalagay yan eh. So, puntahan natin kung nag-boil na yung water. So, yan. Gamit ko pala yung bagong parang induction cooker natin. So, do not touch with your hand. Sabi sa'yo, init-init siya pala. So, sana, hindi man masobrahan ng ano. So, ito yon yung pasta natin. Yung wow pasta. So, try natin yung my crispy bacon style. So, yan. Kumukulo na ang tubig. So, ilalagay na natin. So, doon sa loob, kung makikita nyo is nakaano siya. Parang may tali. So, kuhanin ko muna. At ilagay natin. Madali lang tong maluto. Hindi siya as in pasta ng spaghetti. Or ewan ko, baka pasta ng spaghetti pero mas maliit. So, yan. Ganyan siya. Yan siya. And may tira pa. So, ganyan. Madilim, no? Hindi ko kasi inano eh. Hindi ako nag-open ng ilaw ng cup. So, yan. So, ganyan natin siya. Maliliit siya eh. So, ibig sabihin parang hindi siya real pasta. Hindi naman. Ano naman siya, pero hindi yung malalaki. Maliliit siya. Thin. So, yan. Pakuluan lang natin yan, guys. Baka lalaki, no? So, yan. Patayin ko muna. So, ayan. Nailagay na natin sa sauce. So, ayan. Medyo lumaki naman siya. Lalaki nga siya. Pero, thin pa din. Ayan. Kung makikita nyo. So, lagay na natin yung toppings. Ito yung toppings. So, yung toppings niya. Ayan. So, yan yun. Yum. So, antayin lang muna natin na yung sauce. Masipsip ng noodles. So, yan na yung wow spaghetti natin. Kain! So, diba? Tira-tirang pagkain yan. Simulan po natin yung lecture. Okay lang? Walang nag-iisip na ako sa dalawang pagpa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 pagp
Meron? May nag-iisip ka nun? May nag-iisip kumuha ng drug o ng tubig pag sa lulog doon, meron ba? Wala. So, physically and mentally, okay. Tama? Hindi nga. Bakit? Oh, ganun lang. Physically and mentally, okay ba ang lahat? Sana, sana. So, nakikilala na ako. Kawakan ko. Sana, wala akong makita sa iyo sa istasyon na pika. Kaya kami nag-ikot-ikot sa mga schools para mag-share ng mga bagay na pwede makatulong sa iba at maging biktima sa mga krimen na nangyayari sa mga kailangan ninyo, sa mga estudyante. In short, may biktima ka ng pag-aabos dito, alam mo ka sa amin. Ay, hindi pumunta sa
po magkakapit ako. Pag nagkaroon sa guidance po at hindi po naayos po dito sa school at gusto nang iakyat doon sa amin po, kailangan po namin ng report mula po sa school kung ano po yung nangyari po sa pinag-usapan. So, yun po kasi yung ano ng DepEd, kapag sa loob ng school, kailangan po namin ng report. Kami po, tumaretso sa amin, yung mga magulang ninyo, kailangan po namin ng report ng school kung ano po yung nangyari. Example na po yung sa may JL, hindi po kami pumasok sa loob nun. Inantay po namin ng report ng JL kasi sa loob ng school po mismo nangyari yun. Naintindihan natin mga anak. Kasi baka, subukan naman nyo, sumutok kayo, ibalik na kayo yung school. Kaya sa loob ng school nangyari yun. So kung may nangyari man sa loob ng school, ang unang nagawin is sa advisor, kung ayaw sa advisor kay principal, kay guidance, o kahit sino teachers na dito. O kasi kailangan po ng report ng school para kayo mapunta sa akin. Kahit sa DSWD din po, kami natin palit po ni DSWD lang. Report kasi gagawin ni DSWD, pag DSWD, i-turn over din po sa amin. Lalo po kung gusto na, magulang ninyo na magkaso. Ngayon, punta tayo sa magkaso. Sunod-sunod na. Kaya wala akong kahit anong presentation para yung sinasabi ko doon po sa. So sa kaso naman, sino ang 15 in 1 day pataas na po ang edad dito? 15 years old wala? Meron? Okay? So yung mga iba, below 15 years old. Tama? Ganito kasi yan. Pagka 15, pababa, ang edad ninyo, wala kayong criminal liability. Ibig sabihin, mag-a-undergo kayo ng diversion. Usually, ang nangyayari, magulang ninyo ang nananagot. Mga pagnanakaw, magkano nila sa pindahan, 1,000, babayaran na lang ni nanay. Ganun na pagkakaroon ng ginagawa. Pero ngayon, para hindi na ninyo ulitin yung ginawa ninyo pagnanakaw, ay ginawa bata na yun na pagnanakaw, hindi pala ninyo, ay kailangan mag-undergo siya ng diversion. Which is, dadalhin po siya sa DSWD. Ang gagawin ni DSWD, ano ang gagawin niya? Mag-community service. Pero sama ang magulang. Kasi yung mga ginagawa ninyo na 15 dito is kasama lagi ang magulang. Kaya yung mga napitin sa community, pag pinanigil sa mga magulang nila, kawag ang mga magulang nyo. Ang mga kalukuhan gagawin ninyo, laging kasama si nanay at tatay. Pag-iligis ka ng kanan, kasama mo si nanay mo, na hindi naman kumain doon sa linakaw mo. O kaya sa binugbog mo, kasama yung nanay mo, hindi naman nagbubog ang nanay mo doon sa sinaktan mong tao. Kaya itong lagi ninyo isipin, lahat ng ginagawa ninyo, ang laging pinakagalitan sa isip ng is magulang ninyo. Kasi responsibilidad nila kayo, isip dinahin. Kaya yung sa inyo, na nagsasawa sa sinasabi ng mga magulang nila, ito, paano na may ginawa kayong mali? May ginawa kayong hindi dapat, pero lagi naman magulang yung pinatawag o pinakasawa sa inyo. Mas nagiging kayo sa kaibigan, pero kaibigan ninyo, hindi naman yung matawag-tawag sa oras na kaibigan. So lagi, iisipin ninyo, sumunod sa magulang. Yun ang pinaka-dapat. Kasi kahit nangyari sa atin, magulang pa rin ang sasal sa atin. Naiintindihan? O may kumontra? May kumontra ka doon? Diba? Kasi isipin nyo, wow, nasa private school, nag-aaral ng magulang. Kasi gusto maganda, buhay ang pagdating ninyo. Pero anong ginagawa ng iba? Nag-skip ng classes? Alawas kami lubuhan, sumunod sa barkada? Hindi naman kaya, nang-bully, ng classmate? Meron ba gano'n? Meron? Meron naman talaga, hindi na iwasan yung gano'n. Kaya lang yung kayo na nandito, na nagalaw natin. Sana naman isipin ninyo kung ano yung hirap ng mga magulang ninyo para makapasok kayo sa ganitong eskwelahan. Maraming bata gusto mag-aral sa private school kasi parang yung private school, parang magtaas ng tingin doon. Kaysa nasa public school. So dapat huwag ninyong sayangin. Yung mga working student dito, para makapasok sa private school, nagtatrabaho ng extra para makatulong sa magulang. Saludo ako sa inyo. May mararating kayo pag ganun kayo. Kaya yung kayo, gumagano lang sa magulang, binibigyan ng allowance para putihin ninyo. Yun ang balik na bibigay ninyo sa mga magulang ninyo. Naiintindihan? O may, ay hindi, kasi responsibilidad na nila akong pag-aralin, kaya hindi ako dapat magpasalamat. May ganun ba dito? Meron. Responsibilidad naman nila akong pag-aralin, pag nagkakaroon nila ako kasi hindi nila ako pag-aralin, baka may ganun dito ang iisip. Wala naman. Sana walang ganun buwan. Respeto ka sa sundin ang masasabi ng magulang, kasi awit tayo sa diversion, pag may ginawa kong hindi maganda, pupunta ka ng DSWD, ang galing pinakasama kayo magulang. Pagka kayo nalilipit na napakabos ng magulang dito, ang galing kasama. Pero ang kakalungkot, kung mismo magulang ninyo, makabos sa inyo physically, psychologically, and sexually, meron naman mga tao na pwedeng tutulong sa inyo. Pwede kayo pumunta kayo sa amin, titignan natin kung sino mga tao pwedeng sumama sa inyo. Kasi kailangan po, pag nag-try po kayo ng case, in case, na klase ng pakabos, kailangan po meron kayong kasamang legal age. Na, syempre, ito alam nyo. Hindi yung kaaway ng magulang nyo na, kapit-kapit nyo. Ha? Hindi pwede yun. No? Baka meron sila naman dito na kasi yung kasi nasa talaga ng magulang nyo. Ang kasama mo is yung kapit ng kaaway ng magulang. Hindi pwede po yun kasi tingnan. Kung wala mga kamag-anak, DSWD po ang pwedeng sumama sa inyo. Punta na tayo sa abuse, ano? Hindi natin natapos yun sa diversion. So, naiintindihan ng diversion, kung yung diversion na sinasabi ko, kung bakit dinadala yung mga bata sa DSWD pag may ginawa hindi maganda. Tapos, sa diversion na yun, kung ikaw bata ka, ilan yung pinadala doon kasi may mga ginagawa mo pag nanakaw, pagkakit ng kalwa, ano kung pwedeng gawin ng mga bata. Baka may mga natitinda rin dito, meron? Wala na. Natitinda ng legal drugs, wala. Mga nautusan, wala. O sana wala ganun. Kasi yung mga diversion na yun, naka-record na po siyon sa DSWD. Eh, paano magtutumulan na ng 15 yung ganun ng mga kaso mo? Dagat na kasi nila yun sa mga record mo. So, makikita na, paulit-ulit yung bata mo, hindi na kaya ng diversion to. O, pag tutong ng 15 Monday, ayun na yun, may criminal liability ka na, ibig sabihin ito, ay pwedeng makasuhan at malagay sa law. Kayo ay hindi po nalalagay sa kulungan ng kakanda. May sariling kulungan o may sariling parang institution, pero parang kulungan ninyo. Bakit? Sa institution na yun, tinatawag natin pang law is, sabay-sabay ang isip, sabay-sabay ang kain, sabay yung kung gaano konti yung pagkain, ganun lahat, pantay-pantay lang doon. Kahit hindi mo sa labas mayaman dapat, pasok mo doon hindi. Lahat ng pwedeng gawin, maglilinis ng CR, maglilinis ng CR, mag-exercise, lahat na mag-exercise. Wala nang tulog, kasi hindi. Ganun ang gagawin sa institution, kung saan na tinatawag na parang kulungan sa mga CICL. Children in conflict with the law. Yun yung sa una ng RA 1944 natin. Yun yung 15 in 1 day pero below 18 years old. Nag-guess nyo kung ano yung CICL? So yun yung pwedeng makasuhan. Bago kayo makasuhan, may mga tinatawag na discernment. Ang discernment ay, walang tulog, pagpakinggan dito, sabihin, ay pag-discernment ka na. Ano yung discernment? Sabihin na wala. Ano yung discernment? Yun po ay dadalhin kayo sa DSWD. Kapag sabi kayo ng DSWD, may mga pakasang talugon. Pagka makita doon na, alam mo, na-distinguish ang tama, ang mali, pwede ka na pong pangkalan ng kaso. Ibig sabihin, ginawa mo
hindi may better over sa pangkat. Yun yung diskusyon kung saan tayo mag-isip. Naiintindihan nyo or may katulong. Kasi may bakit yung buhay anak ko bakit naman dapat ito bakit ganyan? Kasi may example ng kaso sa inyo, mag-order ng corpse, kuhanin kayo, hindi na dito sa pangkat. Nung yung magiging kulungan nyo. May mga instances, pag kung 18 years old na bata na yun, pwede po siyang ilipat sa kulungan ng mga matatanda. Doon na niya i-serve yung sentence niya. Yun yung mga kaso matataas, tulad ng rape, will, homicide, gano'n. Inakasal yung bata, tapos pinatay ka niya. May ililipat po siya, pagkatulong niya ng 18 years old sa kulungan po ng matatanda. Parang, in preparatory, is sa tanggaw na siya. Pero yun yung sinasabi ko, nasa tanggaw ko kasi kayo, parang yung kulungan niyo kasi hindi ko kayo pwede lumakas. Tapos sabay-sabay pa ang isip. Yun yun. So, naiintindihan niyo, na hindi porke minor de edad kayo, ay wala kayong pananagutan sa batas, pag kayo ay 15 in one day, pero below 18 years old. Tapos pag kayo naman ay 15, pababa, diversion ang gagawin sa inyo. Pero yung mga record po ninyo is naiipon na naiipon. Kaya kung kayo nasa tamang edad na, o baka masinil kayo, o baka magamit yung patunay na kayo ay matigas ng ulo at gumagawa ng mga gawin na krimen. Naiintindihan po ba? May tanong? Naiintindihan nila lahat. So alam niyo ngayon na hindi dahil baka kayo ay wala pananagutan, o walang hindi dapat gawin na lang ang gusto lahat ng gusto gawin. Sino ang may mga barkada dito na nagtitulog? Pag may bentahan sa Changi, magdaan kayo ng bell, ano yun? Yung pagtitipan niyo kung kayo makakakot, tignan natin kung dito parang silupin kayo doon. Meron ka dito gano'n? Sana wala mga barkada. Dapat yung mga kaibigan nyo yung basta tayo, magsimpa tayo, yung mga ganun puro, hindi yung mga kalbuhan. O kaya yung mga sumisilip-silip dyan. Yung mga kakaya sa ito, mga nagigito na, naliligo, kahit matanda, ginigityohan, gano'n? Ayan, pupunta na po tayo sa online, sexual abuse, yung mga ginagawa ninyo sa cellphone ninyo na nakapanahon. Yun yung sa akin po natin. May ganun ba? Mga estudyante, yung mga nakaskirt, baka meron nagalagay sa lamin, sa kao, di kaya cellphone, nagalagay sa mga classmate. Meron? Wala naman ganun, ano? Kasi gusto kami kayo, underwear ng classmate, nilalagay yung ano sa chinelas, meron? Hindi kaya magpakit yung classmate, sumisilip ng ganun. Wala? Hindi kaya sa CR, nilalagay ng cellphone sa CR. May ganun? O, dapat pa ng ganun na kasi sabi sa inyo, pag kayo nahuli, o, ang gagawin, pala kung nakalagay sa cellphone yun eh, pakalagay. Huwag yung sabihin na naburalan nyo yung nakalagay sa cellphone nyo na yan. Pwede i-recover yan. So, punta tayo sa recovery ng maligas ng cellphone nyo. Ang mga kabataan, mabata na iintindihan ko, kapag may tumutubo, kapag may tinutubuhan ng buhok, may manahingan dyan. Di ba? Isa tingnan ko yung peko, maputi, picture. Ayun, sige, bakit? Dilit. Uli kaya tingnan ko yung ano ko, malakinan. Ano? Picture na, ano? Uli kaya yung gusto. Ano ako lang sa'yo? Marami kang tumubo. Oh. Di ba? Ah, meron yan. O, ito tandaan ninyo, sa cellphone ninyo, naginamit ninyo, pang picture dyan sa mga primaryo, para tayo nakakawan ninyo, ay hindi na pwedeng ibenta. Hindi na pwedeng ipasa sa kapatid. Kahit pinulanin nyo yung naman ng cellphone nyo, kasi may mga magagaling mag-recover. Kaya nagkakaroon tayo na mga skandal na tinatawag. Kung makikita nyo mga mayayaman, yung mga may skandal, di ba? Pero bakit hindi nila nakakagawin na nakakagawin lahat ng kopya ng kanilang skandal? Kasi, pag may nag-save na isang tao, i-upload, kapag daw ang website, pero may nag-save sa ibang tao, pwede mo itinang i-upload. Kaya, yung skandal na yun, hanggang sa tumanda sila, hanggang sa mga tao sila, hanggang pa rin. So, yun ang dapat ninyong iwasan. Kapag may picture, sa cellphone ninyo na yun, huwag nyo ibenta. Sabihin sa magulang, mahal, pwede pang benta yung cellphone ko kasi, picture natin yung photo ko dyan. Sabi ng police, pwede daw kung mag-recover yung picture na yun. Baka kumala, kakanya, nagiging ka naman. Sabihin ninyo yun, hindi kaya, bakit hindi pwede ibigay sa kapatid? Kasi kapag binigay sa kapatid mo, wala sa kapatid mo, i-recover nila, i-recover na sila, yung picture na photo ninyo, ay, wala na, tapos nagpapagano, kuha ka doon. Wala akong isa lang walang mukha, okay na. Pero kung pagkakay mukha kayo doon, o, tapos ikakala, wala na, nandun na, hanggang sa mukha kayo, nandun na. Nagiging present pa naman kayo, lahat ng mga picture for videos ninyo, hindi na. Sino may mga jowa? Boyfriend? Wala ba? Wala. Dahil pa kasi wala kayo, ito na lang po ang buwanan, excuse na lang po mga mag-exer ha. Ganito, ang pagkakaroon ng boyfriend, kung magkakaroon na kayo ng boyfriend, ay para may nakahawak ng bar, girls ha? Para may tagabigay ng chocolate at saka girls, no? Hindi sila, hindi sabihin na, mag-boyfriend kayo, gagawin ninyo ang ginagawa ng mag-asawa. Naintindihan? Hindi ka naman mag-boyfriend at mag-girlfriend, naintindihan nyo, kakalakihan. Pagtigil kayo ng sexy, ng classmate, o kaya kahit medyo, ano na, para, experiment. O sa mga experiment ninyo, nabuntis. O sino sa talaga? Buti sana kung sasabihin pa ng bukan, sustentuhan. Diyos ko, mga 13, 14, magsusustento. Sa akin bukan ako sustento. Diba? Mga kapag-inan na. Isipin ninyo mga lalaki na rin, kaya ng sustentuhan. O, ang pagkukulan ng bata sa kanila. O di kaya, dahil hindi kaya sustentuhan ng lalaki, o, pakasok ka na lang. Lalo kung hindi pati siya. Kung mga 13 at 14, na magkakaulabak sa inyo, eh wala kayong pananagot na diversion lang, magsuwala ako ngayon. Pero yun nga, lalo kong sinasabi na pagkakaroon ng boyfriend at girlfriend, hindi para gawin ang ginagawa ng mag-asawa. Sa mag-asawa ka lang dapat yun, di ba? Kasi hindi naman gagawin niya, mag-boyfriend at mag-girlfriend kasi hindi naman tayo mag-asawa. Naiintindihan? Nag-text ninyo, yung sinasabi ko na ginagawa ng mag-asawa. Para hindi na ako magkasabi ng hindi dito. So naiintindihan, ang pag-boyfriend at mag-girlfriend na gagawin lang, inspirasyon, pagulong, gano'n. Pero hindi gagawin na, ginagawa na mag-asawa. Lalo mga estudyante kayo. Isipin ninyo yung future ninyo. Hindi yung nararamdaman nito. Sabihin nararamdaman nito, iniisip nito, ang nararamdaman ko. Hindi ko paano lang tayo. Kasi minsan nakikita ko yung mga 13, 14, 12 years old, alam na kung yung ginagawa nila. Sana sa inyo magawa ng mga bagay yun. At isipin ninyo mag-aral, ano mo din, paano kami makakalap sa ulan, hindi yung gano'n. Kaya yun, sinasabi ko sa inyo, pag hindi ninyo pinalagutan yun, kaya ko sa mga magulang. Ano, dati rape ang nilalagay namin, di ba? Ang rape wala, yan sa'yo, gusto nyo yun. Pangakang ko kayo, pagkatulong ko ng 18 years old, kasi kulungan ka na, kasi mamatay ka na. Kasi ang rape wala yan sa'yo. Naintindihan ninyo? Dapat ang rape nila, pinilit. Hindi yung dahil gusto mo. Naintindihan ninyo mga kabaihan, mga ano tawag sa inyo? Ang tawag sa inyo mga bata kayo? Ha?
Wala, Genesis? Hindi na. Okay. Kaya lang isipin ha, hindi lang dahil sinasabi namin ito, sasabihin ninyo, sige kayo lang, tatandaan nyo kasi iba naman yun, kasi pagkaan nyo yun. Hindi, ganun pa rin yun. Kasi kung bata rin, pag may nasasalita sa amin, kayo ba yun, kasi tatandaan nyo yun. Pero, pagkatandaan nyo, yung nag-iisip yun, kaya huli na, kasi nasa naging siya kayo eh. Pero kung bata kayo, kung yung kasi sinasabi na tatanda sa inyo, na alam ninyo naman, nasa ikakabuti ninyo, hindi nyo yun. Babalik din tayo guys, mga sermon ng mga magulang ninyo. Pero ganun talaga, para maging maayos kayo, at tumahin ng maigit eh, ay na ng magulang. Kung may tanong doon, ingat. May mga chat sa, sa Facebook na hindi kilala. Meron, mga foreigner, may mga chat na wala sa Facebook. Ito mga kalalihan, napakinggan ninyo. Meron? O sige, ganito. Mga kalalihan, kasi yung mga lahat ng mga lalaki dito sa akin. Kasi hindi lang mga babae ang nagiging kita. Meron akong sakliyente, ang nangyari, may nag-chat siya ang ganda ng babae. Ang kinis, ang lalaki ng makikita. Ang sabi, ang babae, sila na daw, magsuwa daw sila, no? Lalaki. Ang ginawa ko sa'yo, lalaki. O, ang ginawa naman. Kung hindi lang sa babae, pakikita ko sa'yo kung makinis ka. O, bibigyan ka siya ng 10,000 kung kita. O, ibigay ka ng cash. Ibigay naman. 10,000. Sige, bibigay 10,000. Kung kita ka, sige cash niya. Ano ginawa ng batang lalaki? Naghugo. Pinakita lang lahat. Lahat ang bukas niya, pinakita. Yung 10,000 na yun, alam niyo nangyari doon? Naging times 20. Ang galit. Bakit? Sabi nung kachat na babae, ikasalat yung video na to sa kapatid mo, hindi mo talaga sa akin. Ang ginawa ng bata, ayun malawas siya, bigyan niya mo, ikalat, kasi bibigyan siya, alam niya, nagbubuka na siya ng bukas sa kita na yun. Diba? Kahit kayo, pagka kayo pinangyarihan doon, ayaw ninyo. Lalo wala ka ng magulang ninyo, at yung ko, ang magulang dito, hindi ka, galit ang amo ninyo, baka kayo ay masaktan, kapalo, diba? So hanggang sa pinupunta niya ng pera, kasi kami na-blackmail, yung bata, ay papakita ko, ikalat yung video niya. Hindi siya tutusok sa kanila, kasi natakot siya. O hanggang sa bike niya, lahat ng mga gamit na mamahalin, binenta niya, pati yung mga collection ng cups, binenta niya. Para nagbigay, pero hindi pa video, at siya niya na, magpuput sa kanya o mag-blackmail sa kanya. Hanggang sa pati na yung pagkakataon na yung bata is na-stress na, na-depress na, yung umiiyak na lang siya, natutulaga na lang siya, doon kasi ng magulang. Noong tinatawag ng magulang yung social media at may nag-blackmail namin sa kanila. So pumunta sila sa amin. Kasi lang nagagawin yun eh. I-block niya yung tao na yun, lahat ng kontak na pamilya nila, i-block nila yun, at sasabihin na nakap yung account ng bata. Wala na, hindi yung account ng bata niya, wala na. Hindi naman nawala ng bata ng video. Kasi yung may mga ganun, nakakagawin nila, is pag-block nila yun, bakit yung video nila yun, para makakuha ng pera sa inyo. Pero kapag maawin ninyo o makilala ninyo yung tao na nakakuha ng video ninyo na yun, na maliban sa pera, pag babae ang kuha na nun, ang sasabihin, pag tagpo kayo sa ganito, ibigay nyo yung lahat ng gusto ko, gano'n ang ginagawa sa mga babae. No? Pagkakilala kasi ninyo yun, sigurado, kahit ang ninyo yun, meron pa rin ito, at sa inyo gamit ang iba, number, kasi kilala ka na kayo. Pero kung talagang babak nila yun, at kuha lang ng pera, talagang lang ninyo, hindi na kayo makakawin doon. Magkahanap na yun ng bagay, di ba? Kaya pagka kayo, ay yung mga gano'n, na karanasan, or napunta kayo sa ganung sitwasyon, ang gano'n magsabi sa mga bilang. Intindihan. Kasi kung kakayanin nyo na pumunta kayo ng pumunta ng pumunta di ba naman kayo? Eh, di ba, siyempre punta lang sa akin, pinag-block na namin yung account ng lalaki na yun, at yung mga kawin na, nagpalitan siya ng mga, Facebook, mga email, binura lahat, yung cellphone number niya, tinapon na niya lahat, wala na, hindi na nakontak. Hindi ko makunta pala, di yung sa kanya na yun, di ba? Pero kung ginawa, hinayaan niya. So yun ang magiging lesson doon is dapat, kung may mga ganun na nangyari sa inyo, kahit takot kayo sa mga magulang ninyo, sarili ninyo din. Kasi kung hindi makayaan talaga, kasi kung malaya, kung makita na, ubus na, ano na yung social media bibigyan niya, kung wala na. Di ba nakakanood ninyo, may kausap ka, sabi ko mag-suicide ka na lang, wala akong bibigay sa akin. Kung gagawin yung tao kausap, na, suicide din. Kasi kahit hindi niya alam kung kano niya. Kaya kapag may mga ganun, ulit, pagsumbong sa magulang, pero kung takot talaga kayo sa magulang ninyo, pwede kayong teacher. Hindi kaya pwede kayo pumunta sa akin. Walang bayad yung pagpunta sa amin ha. Walang bayad magsumbong, magpatulong sa amin. Pero hindi niya nakutuntan ako ng ganitong pera, tapos pupunta ako, baka may babayaran. Wala akong kayong pinabayaran sa PNP at saka sa SW, hindi pa tayo kayo magpulo. Libre lang po yun. Naintindihan ninyo? So wala akong ika-check na gano'n. Nanghihingi ng picture. Kasi ako na kasi niya, sasabihin niya lang na, magkaparehas kayo. Kaya kung babae ako, sasabihin niya, babae din siya. Magpapahinga ng picture. Kasi susunod pati ako ng bibig yun. Kung kasing kanina ganito ko, picture naman. Naintindihan mga kabaihan. Kasi minsan, yung nga, dati kami mga babae ang bibig. Kasi may mga, sa mga kapatid niyo, ilang taon yung mga bata kapatid niyo. O may, na 8 years old, bibigyan daw siya ng cellphone. Ang ginawa, pinakita lang yung puputubad niya ang katawan. Ginawa naman niya, pero wala namang binigay. Pinag-block yung bata na pagka hindi gumawa ng ilutos pa, masukan ng bote, yung ganito mo, yung mga ganon. Kaya hindi niyo dapat sabihin na check ng mga magulang niyo privacy, yung mga cellphone niyo, dapat pinaka-check niyo sa mga magulang yan, ha? Intindihan, o ayaw, dahil may mga chat na boy, let. Pati may mga yung cellphone niyo, kasi baka kami may mga problema din yan, hindi nasabi sa mga magulang niyo. Sino ba sa mga magulang sa
Thank you din.